Nang tapunin siya ng asawa, habang may sakit at kunin ang lahat ng kanyang ari-arian, hindi siya nagpasindak, kundi lihim na nagplano ng paghihiganti. Gamit ang nakatagong kapangyarihan mula sa isang global na imperyo, pinanagot niya ang kanyang asawa sa kanyang kayabangan. Makikilala kaya niya ang katotohanan bago pa man maging huli. Amoy pa lang ng ginigisang sibuyas at bawang sa kumukulong toyo na may pinipit na kalamansi ay sapat na upang maglaway ang sinuman. Ito ang paboritong-paborito ni Javier, ang bistek na luto ni Carmela. Kahit anong pagod pa niya mula sa trabaho, nawawala iyon kapag naamoy na niya ang bango ng pagkaing inihanda ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, tila walang epekto kay Carmela ang bango ng sarili niyang niluluto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang sandok. Bawat paghalo niya sa karne ay tila isang mabigat na gawain. May malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot na tila anumang oras ay babagsak siya sa sahig ng kanilang kusina. Idagdag pa ang mahinang pag-ubo na pilit niyang pinipigilan sa tuwing sasakit ang kanyang lalamunan. Ilang linggo na siyang ganito. Nagsimula sa simpleng lagnat hanggang sa tuluyan ng humina ang kanyang katawan. Ngunit hindi niya ito ininda. Kailangan niyang maging malakas para kay Javier. Para sa iyo ito, Javi. Para sa atin. Bulong niya sa sarili, kasabay ng isang pilit na ngiti. Ito ang araw ng promotion ni Javier. Ang pinakahihintay nilang araw. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, sa wakas ay nakuha na rin nito ang posisyong matagal na niyang inaasam. At bilang asawa, nararapat lamang na ipagdiwang nila ito sa paraang pinakagusto ni Javier. Isang espesyal na hapunan na siya mismo ang naghanda. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Javier sa garahe. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Carmela. Sinikap niyang ayusin ang sarili. Pinunasan ang pawis sa noo at mabilis na isinali ng bistek sa isang malinis na lalagyan. Kahit pa nahihilo, pinilit niyang maglakad ng maayos patungo sa kanilang hapagkainan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Javier. Hindi man lang ngumiti o bumati. Dagli nitong ibinagsak ang kanyang leather briefcase sa sofa at ang susi ng kotse sa babasaging mesa sa gitna. Ang kalansing niyon ay tila pumunit sa katahimikan ng kanilang tahanan. Javi? Mahal? Tawag ni Carmela sa malambing na tinig. Maligayang pagbabalik. Nagluto ako ng paborito mo para i-celebrate ang promotion mo. Hindi lumingon si Javier. Nanatili itong nakatayo, nakatalikod sa kanya, habang niluluwagan ang kurbata sa kanyang leeg. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Isang tunog na hindi nagpapahiwatig ng pagod, kundi ng pagkainis. Hindi ako gutom, Carmela. Malamig nitong sabi. Napatigil si Carmela. Pero nagluto ako. Alam kong paborito mo dito. Dahan-dahang humarap si Javier. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagmamahal sa tuwing tinitingnan siya, ay ngayoy kasing lamig ng yelo. Walang emosyon, walang pagmamahal. May kinuha ito mula sa kanyang briefcase. Isang makapal na brown envelope. Walang salitang lumapit ito sa hapagkainan at walang awang ibinagsak ang envelope sa ibabaw ng mesa. Katabi mismo ng bistek na kaluluto lang ni Carmela. Ano to? Nanginginig na tanong ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa mukha ni Javier patungo sa envelope. Basahin mo, utos ni Javier. Nanginginig ang mga kamay ni Carmela habang binubuksan ang envelope. Mga papeles, mga dokumentong legal. At sa pinakaunang pahina, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang dumurog sa kanyang puso. Petition for annulment. Javier, anong ibig sabihin nito? Halos pabulong niyang tanong, habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Bakit? Hindi mo pa ba naiintindihan, Carmela? Sabi ni Javier, may bakas ng panguuyam sa kanyang boses.
Tapos na tayo. Ayoko na. Ayaw mo na? Ganun na lang ba kadali iyon? Humahagulgol na si Carmela. Pagkatapos ng lahat, ang sabi mo sabay tayong mangangarap? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Javier. Mangarap? Carmela, tingnan mo nga ang sarili mo. Tingnan mo ako. I'm a vice president now. May narating na ako sa buhay. At ikaw? Ano ka? Isang sakiting babae na walang ginawa kundi maging pabigat sa akin. Bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak ng paulit-ulit sa puso ni Carmela. Pabigat? Minahal kita, Javier. Inalagaan kita. Pag-aalaga ba yung tawag mo dyan? O pagiging hadlang sa buhay ko? Ganti ni Javier. Hindi ka nabagay sa mundo ko, Carmela. I need someone who can stand beside me, not behind me. Someone like Isabel, hindi isang babaeng nakakahiya kong ipakilala sa mga business partners ko. Isabel, ang pangalang yon. Ang sekretarya ni Javier, ang babaeng madalas nitong ikwento. Ngayon, naiintindihan na ni Carmela ang lahat. Kaya kailangan mo nang umalis sa pamamahay na to. Pagpapatuloy ni Javier, ang kanyang boses ay walang bahid ng awa. Kinuha nito ang braso ni Carmela at marahas siyang hinila patayo. Javier, wag. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Carmela habang sa pilitan siyang kinakaladkad palabas ng kanilang tahanan. May sakit ako. Saan ako pupunta? Wala akong pakialam, sigaw ni Javier. Problema mo na yan. Itinulak niya si Carmela palabas ng pinto, kasabay ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Bumagsak si Carmela sa basang semento. Ang mga papel ng annulment ay kinalat ni Javier sa harapan niya at ang mga ito'y unti-unting nababasa at nasisira ng ulan. Wag ka nang babalik dito. Iyon ang huling sinabi ni Javier bago nito isinara ng malakas ang pinto. Narinig pa ni Carmela ang pag-lock nito mula sa loob. Naiwan siyang mag-isa sa labas, basang-basa sa ulan, nanginginig sa ginaw at sa sakit na nararamdaman, hindi lang ng kanyang katawan, kundi ng kanyang wasak na puso. Tumingala siya sa bintana ng kanilang kwarto. Nakita niya ang anino ni Javier at maya-maya pa, ang ilaw ay pumatay. Kadiliman, iyon na lang ang natira. Ang init ng kanyang lagnat at ang lamig ng ulan ay naghahalo. Ang sakit ng kanyang katawan at ang sakit ng katotohanan ay sabay na gumugupo sa kanya. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay bumigat at ang lahat ay nagsimulang maglaho. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay sa gitna ng walang tigil na pag-ulan, isang pares ng matitingkad na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa mismong tapat niya. Bumukas ang pinto nito. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Carmela ay ang lambot. Isang kakaibang lambot na tila yumayakap sa buo niyang katawan. Hindi ito ang kama na sanay siyang higaan sa loob ng 5 taon. Mas malambot, mas mabango. Amoy sariwang lavender at mamahaling fabric conditioner. Pagkatapos ay ang lamig. Isang komportableng lamig mula sa aircon, hindi ang nanunuot sa butong ginaw ng ulan na huli niyang natatandaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sumalubong sa kanya ang isang kisameng mataas at puting-puti. Sa kanyang gilid, isang malaking bintanang gawa sa salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng nagliliwanag na mga gusali ng isang syudad na hindi pa tuluyang natutulog. Hindi ito ang kanilang bahay ni Javier. Hindi rin ito isang ospital nasaan ako. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang ulo at ang panghihina ng kanyang katawan ang pumigil sa kanya. Doon niya napansin ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Huwag po muna kayong gumalaw, Ma'am Carmela. Mahina pa po kayo. Isang boses na pamilyar, kalmado at puno ng paggalang. Lumingon si Carmela. Sa pinanggalingan ng boses, isang lalaking nakatayo sa paanan ng kama, nakasuot ng isang formal na suit, matangkad,
Nasa mga 40 anyos at may mga matang nagpapahiwatig ng tapat na pag-aalala. Ma Mateo? Gulat na tanong ni Carmela. Si Mateo Castillo, ang kanang kamay ng kanyang yumaong ama. Ang taong pinagkatiwalaan nito sa lahat ng bagay. Ang taong huli niyang nakita, 5 taon na ang nakalipas bago niya tuluyang tinalikuran ang dati niyang buhay para kay Javier. Yumuko ng bahagya si Mateo, isang senyales ng paggalang na matagal nang hindi naranasan ni Carmela. Ako nga po, ma'am. Ligtas na po kayo. Kasunod noon ay ang pagpasok ng isang doktor at 2 nurse. Sinuri siya, tinanong tungkol sa kanyang pakiramdam, at tiniyak na stable na ang kanyang kalagayan. Severe exhaustion at mataas na lagnat, iyon ang sabi ng doktor, ngunit makakabawi rin siya sa tamang gamot at pahinga. Pagkaalis ng medical team, muling bumalot ang katahimikan. Paano mo ako nahanap? Tanong ni Carmela habang pilit na inaalala ang mga huling sandali bago siya mawalan ng malay. Ang ulan, ang pagtulak ni Javier, ang sakit. Hindi po kami kailanman umalis sa tabi ninyo, Ma'am Carma. Mahinahong sagot ni Mateo. Iyon po ang mahigpit na bilin ng inyong ama, ang yumaong si Don Celestino. Ang bantayan kayo mula sa malayo. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagdulot ng panibagong kirot sa puso ni Carmela. Naalala niya ang huling habilin nito, ang dahilan kung bakit siya napunta sa sitwasyong ito. Malapit na pong matapos ang 5 taon, ma'am. Pagpapatuloy ni Mateo, na tila nababasa ang nasa isip niya. Ang pagsubok na iniwan niya para sa inyo. Isang pagsubok para mahanap ang isang taong magmamahal sa inyo ng totoo. Nang hindi nalalaman kung sino talaga kayo, napapikit si Carmela. Ang mga salitang iyon ay tila sampal mula sa nakaraan. Ang 5 taong pagsubok, 5 taon ng pamumuhay bilang isang ordinaryong tao, malayo sa karangyaan at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Isang pagsubok kung saan bigo siya. Si Javier ang kanyang napili, at si Javier ang dumurog sa kanya. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang sumasampal sa kanya. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Bigo ako, Mateo, sabi niya sa basag na tinig. Sinira niya ako. Hindi nagsalita si Mateo. Hinayaan lang niya si Carmela na ilabas ang lahat ng sakit. Pagkalipas ng ilang sandali, nang medyo kumalma na siya, marahan itong nagsalita. Ang pagsubok po ay hindi para sa inyo, ma'am. Para po yon sa kanya. At siya po ang bumagsak. Dahan-dahang bumangon si Carmela mula sa pagkakahiga. Sa tulong ni Mateo, maingat siyang tumayo. Dinala siya nito sa harap ng isang dambuhalang salamin na nakasabit sa dingding. Tiningnan ni Carmela ang kanyang refleksyon. Isang babaeng payat, namumutla, na may mga matang mugto sa kaiiyak. Ito ang babaeng tinawag ni Javier na pabigat. Ito si Mela, ang asawang martir at walang halaga. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang sarili, may ibang imahe siyang nakita sa likod ng lahat ng iyon. Ang mga mata niya, kahit pa may bakas ng kalungkutan, nandoon pa rin ang kislap ng talino at tapang na minana niya sa kanyang ama. Ang tindig niya, kahit pa mahina, may bahid pa rin ng dignidad. Hindi ito ang katapusan niya. Humugot siya ng malalim na hininga. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, iba na ang kislap na naroon. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya sa refleksyon ni Mateo sa likod niya. Oras na para bumalik, sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong bigat at awtoridad. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Iyon ang babaeng kilala niya. Ang nag-iisang tagapagmana ng Celestina Holdings. Matagal na po naming hinihintay ang pagbabalik ninyo, Madam President. Lumakad si Carmela palayo sa salamin at naupo sa isang antigong silya na nakaharap sa malawak na bintana. Ang mga ilaw ng buong Makati Central Business District
ay tila mga alitaptap sa kanyang paanan. Ang lahat ng ito ay pag-aari niya. Isang katotohanang pilit niyang kinalimutan sa loob ng 5 taon. Lumapit si Mateo, may dalang isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa mesang nasa harap ni Carmela. Ito po ang lahat ng impormasyon na kailangan ninyong malaman tungkol kay Mr. Javier Santos sa kanyang posisyon at sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Paliwanag ni Mateo. Binuksan ni Carmela ang folder. Sa pinakaibabaw ng mga dokumento ay isang litrato. Isang litratong kuha, ilang oras lang ang nakalipas. Si Javier masayang-masaya na may nakaakbay na babae, si Isabel. Nagtatawanan sila sa isang mamahaling restaurant. Nagtataas ng kopita ng champagne. Isang selebrasyon. Ang selebrasyon na para sana sa kanilang dalawa. Tinitigan ni Carmela ang litrato. Walang luhang pumatak. Walang emosyong mababasa sa kanyang mukha. Tila nagyelo ang kanyang puso sa sandaling iyon. Ang huling hibla ng pagmamahal na natitira para kay Javier ay tuluyan ng naputol. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Ang tunog ng pagsara niyon ay tila isang hatol. May 3 araw siya, Mateo, sabi ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga ilaw ng syudad. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa silid. Bigyan mo siya ng 3 araw para lasapin ang langit na inaakala niyang kanya. Ang tunog ng pag-alis ng takip ng bote ng champagne ay musika sa pandinig ni Javier. Ito ang tunog ng tagumpay, ang tunog ng kalayaan. Hawak ang 2 mamahaling champagne flute. Lumapit siya kay Isabel na nakadungaw sa bintana ng kanilang sala. Tanaw ang hardin na dati si Carmela ang nag-aalaga. Ngayon, iba na ang sigla ng bahay. Wala na ang amoy ng gamot at ang mabigat na aura ng kalungkutan na dala ng isang sakiting asawa. Napalitan ito ng halimuyak ng bagong bulaklak sa florera at ng mamahaling pabango ni Isabel. To new beginnings, my love, sabi ni Javier. Inaabot ng isang kopita kay Isabel. Humarap si Isabel. Isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi na pinatingkad ng pulang kolorete. To us, Javi, sa wakas, nasa iyo na ang lahat ng nararapat para sa iyo. Itinagay nila ang kanilang mga kopita. Ang malamig at matamis na alak ay dumaloy sa lalamunan ni Javier. Tila binubura ang lahat ng pait ng nakaraan. Sa loob ng halos 5 taon, pakiramdam niya ay nakakadena siya sa isang buhay na hindi para sa kanya. Ngayon, malaya na siya. Wala nang pabigat. Bulong ni Javier, halos sa sarili lang. Wala nang hadlang. Yumakap si Isabel sa kanyang braso. Tama ka. Ngayon, makikita na ng lahat kung sino talaga si Javier Santos, ang pinakamagaling na Vice President sa buong BGC. Napangiti si Javier. Ito ang gusto niya. Isang babaeng naniniwala sa kanyang kadakilaan. Isang babaeng karapat-dapat isama sa mga party at ipakilala sa matataas na tao. Hindi tulad ni Carmela na palaging nasa isang sulok lang, nahihiya at laging mukhang may sakit. Kinabukasan, ang pagpasok ni Javier sa kanyang opisina ay tila paglalakad ng isang hari. Mas malaki ang kanyang kwarto ngayon, nasa corner office na may tanawin ng buong syudad. Bumati ang lahat ng empleyadong madaanan niya. Ang iba'y may halong paghanga, ang iba'y may halong inggit. At gustong-gusto niya ang pakiramdam na yon. Congratulations, Boss Javi! Bati ng isa sa kanyang mga dating kasamahan. It's Mr. Santos now! Pagtatama ni Javier na may kasamang ngisi bago tinapik ang balikat nito. Salamat. Magtrabaho lang kayo ng mabuti at baka balang araw, marating niyo rin ang narating ko. Sa loob ng kanyang opisina, ipinatong niya ang kanyang mga paa sa ibabaw ng kanyang bagong mahogany desk at umikot sa kanyang leather swivel chair. Pakiramdam niya ay hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad. Tiningnan niya ang kanyang telepono, puno ng mga mensahe ng pagbati. Walang kahit isang mensahe mula kay Carmela. Mabuti naman. Ibig sabihin, nakuha na nito ang punto.
Isa na lang siyang masamang panaginip. Sa sumunod na araw, isinama niya si Isabel sa isang car dealership sa The Fort. "Pumili ka," sabi ni Javier na may pagmamalaki habang iginagawi ang kamay sa hanay ng mga nagkikinangang luxury sports car. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. "Seryoso ka, Javi? Kahit alin dito? Ano pa bang akala mo? You're with me now. You only deserve the best," sagot ni Javier. Pinili ni Isabel ang isang kulay pulang-pulang kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Walang pag-aalinlangan, kinausap ni Javier ang manager. Agad siyang inaprubahan para sa isang malaking loan. Ang pagpirma niya sa mga papeles ay tila isang seremonya. Bawat hagod ng kanyang ballpen ay isang deklarasyon ng kanyang bagong estado sa buhay. Hindi na siya ang Javier na nagbibilang ng bawat sentimo. Isa na siyang taong kayang bilhin ang lahat ng kanyang gusto. Pagbalik niya sa opisina kinahapunan, habang hinihintay na ma-deliver ang bagong kotse, binuksan niya ang kanyang laptop. Habang tinitingnan ang mga email ng pagbati, isang partikular na email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Galing ito sa opisina ng CEO. Subject: Urgent. Notice of Special Board Meeting. Binuksan niya ito. Isang maikling paalala na mayroong biglaang pagpupulong ang buong Board of Directors kinabukasan. Walang nakasaad na agenda. Kumunot ang noo ni Javier, ngunit agad din itong napawi. Marahil ay ito na ang formal na pag-welcome sa kanya sa board. O baka naman may malaking bonus siyang matatanggap. Ano pa ba ang maaring dahilan? Nasa tuktok na siya. Walang pwedeng maging problema. Isinara niya ang laptop nang hindi na masyadong iniisip ang tungkol dito. Ang mahalaga ay ang selebrasyon nila ni Isabel mamaya. Kinagabihan, sakay ng bago nilang sports car, binaybay nila ang kahabaan ng SLEX. Malakas ang tugtog mula sa stereo at ang hangin ay humahampas sa kanilang mga mukha. Si Isabel ay tumatawa sa kanyang tabi, kumukuha ng mga selfie. Pakiramdam ni Javier ay nasa isang pelikula siya. Ito na ang buhay na pinangarap niya. Perpekto. Habang abala siya sa pagmamaneho at pagtawa, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa dashboard. Sinulyapan niya ito. Medyo nainis sa istorbo. Isang text message mula sa bangko. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi nang mabasa ang mensahe. "Good evening, Mr. Javier Santos. This is to inform you that your outstanding business loan with us has been fully acquired by a third-party financial entity. As per their immediate directive, full payment of the entire principal amount is required within 24 hours. Thank you." Ang opisina ni Carmela ay hindi isang simpleng kwarto lamang. Ito ang pinakapuso ng Celestina Holdings, isang malawak na espasyo sa pinakatuktok ng pinakamataas na gusali sa buong Makati. Ang isang buong dingding ay gawa sa salamin na nagbibigay ng walang kapantay na tanawin ng syudad sa ibaba. Isang syudad na tila isang laruan lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Dito, walang bakas ni Mela, ang babaeng mahina at masakitin. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng bintanang iyon ay si Carmela Reyes, ang President at CEO. Nakasuot ng isang damit na simple pero elegante na nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan. Malusog na ang kanyang pangangatawan at ang dating pamumutla ay napalitan ng sigla. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Matalas, nakapokus, at may lamig na kayang magpatigil sa sinuman. Sa kanyang likuran, si Mateo Castillo ay tahimik na nakatayo. Hawak ang isang tablet. "Naisagawa na po ang unang hakbang, Madam President." Ulat ni Mateo. "Ang lahat ng malalaking utang ni Mr. Santos, personal man o pangnegosyo, ay pag-aari na natin." Hindi lumingon si Carmela. Nanatili siya nang nakatingin sa syudad. Ang reaksyon niya? Ayon sa ating huling ulat, natanggap na niya ang notisya. Kasalukuyan po siyang sinusubukang tawagan ng bangko, ngunit lahat ng linya ay ibinababa sa kanya.
Ayon sa inyong utos. Isang bahagyang pagtango lang ang isinagot ni Carmela. Nagpatuloy si Mateo. Ang susunod na hakbang ay ang pagkuha sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sa kasalukuyan, hawak na po natin ang 60% ng kanilang shares na lihim nating binili sa nakalipas na 6 na buwan sa pamamagitan ng iba't ibang subsidiary companies. Isang salita nyo lang at ipapatawag na natin ang emergency board meeting para formal na ideklara ang hostile takeover. Doon na lumingon si Carmela. Humarap siya kay Mateo at sa unang pagkakataon, isang emosyon ng bahagyang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang klase ng determinasyon na nakakatakot. Gawin mo na, sabi niya sa boses na kalmado, pero may bigat. Yumuko si Mateo. Masusunod po. Lumapit si Carmela sa kanyang malawak na mesa na gawa sa dark mahogany wood. Sa ibabaw nito, wala kang makikitang personal na gamit, maliban sa isang maliit at antigong music box. Ito ang huling regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang malambing at malungkot na himig ang tumugtog, ang Claire de Lune. Habang pinakikinggan ng musika, ang kanyang isip ay lumipad pabalik. Naalala niya ang mga gabing pinapatugtog niya ang music box na ito para kay Javier noong nagsisimula pa lang sila. Sabi ni Javier noon, ito raw ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Sabi niya, habang hawak ang mga kamay ni Carmela, na ang pagmamahal daw nila ay kasing ganda ng himig na yon. Kasungalingan, isang malaking kasinungalingan. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Boses ng kanyang sekretarya. Madam President, nasa linya po ang mga board members ng RNS Properties. Handa na po sila para sa inyong conference call. Pinindot ni Carmela ang isang buton sa intercom. Ipatch mo sila, utos niya. Isa-isang lumabas sa malaking screen sa kanyang harapan ang mukha ng mga matatandang lalaki na halatang kinakabahan, ang mga taong naglagay kay Javier sa kanyang posisyon. Good evening, gentlemen. Bati ni Carmela. Ang kanyang boses ay professional at walang bahid ng anumang personal na damdamin. I believe you've all been briefed about the recent changes in your company's ownership. Sino po sila? Nanginginig na tanong ng isa sa mga board member, ang CEO ng RNS Properties. Sino ang nasa likod ng Celestina Holdings? Ang kailangan nyo lang malaman ay pag-aari na namin ang inyong kumpanya. At bilang bagong may-ari, mayroon kaming ilang pagbabagong nais ipatupad. Agad-agad, paliwanag ni Carmela, habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa ibabaw ng saradong music box. Ano pong mga pagbabago? Tumingin si Carmela diretso sa kamera na para bang tinitingnan niya ang bawat isa sa kanila sa mata. Una, lahat ng miyembro ng board ay pansamantalang sususpendihin habang isinasagawa ang isang full audit. Pangalawa, lahat ng bagong promotions kasama na ang sa bago ninyong vice-presidente na si Mr. Javier Santos ay kakansilahin at iimbestigahan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga board members. Bago pa man sila makapagprotesta, ibinigay na ni Carmela ang kanyang huling utos. Ipatawag ninyo ang special board meeting bukas ng umaga at siguraduhin niyong nandoon si Mr. Santos. Pagkatapos noon, wala na kayong kailangang gawin kundi maghintay ng aming susunod na anunsyo. Pinatay ni Carmela ang tawag, hindi na hinintay ang kanilang mga sagot. Muling bumalot ang katahimikan sa opisina na sinasabayan lang ng malayong ugong ng trapiko sa ibaba. Lumapit siyang muli sa bintana, tinitingnan ang mga gusaling nagliliwanag sa kadiliman. Isa sa mga gusaling iyon ay ang RNS Properties, ang kastilyo ni Javier. Isang kastilyong bukas ay guguho. Mateo, tawag niya nang hindi lumilingon. Po, Madam President, ihanda mo ang lahat para bukas. Pagkatapos ng meeting nila, gusto kong malaman niya kung sino ang tunay na may-ari ng lahat.
Biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bagong-bago at mamahaling sports car. Ang masayang tawanan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng makina at ang mabilis, mabigat na paghinga ni Javier. Anong kalokohan to? Sabi niya, mas para sa sarili kaysa kay Isabel habang paulit-ulit na binabasa ang mensahe sa kanyang telepono. Full payment within 24 hours. Imposible. Ano ba yan, Javi? Tanong ni Isabel, na kanina lang ay masayang-masaya. Ngayoy may bakas na ng pagkainis sa boses. Teka lang, sagot ni Javier. Itinigil ang sasakyan sa gilid ng highway. Agad niyang tinawagan ang personal manager niya sa bangko. Ring lang ito ng ring. Walang sumasagot. Sinubukan niya ang hotline ng bangko. Isang automated voice lang ang sumagot sa kanya. Damn it! Sigaw niya, hinahampas ang manibela. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Bakit ayaw nilang sagutin? Javi, you're scaring me. Baka naman system glitch lang yan, sabi ni Isabel. Kahit pa sa tono nito'y halatang hindi siya kumbinsido. Sinubukan ni Javier tawagan ang lahat ng numerong alam niya sa bangko. Lahat ay bigo. Ang bawat hindi nasasagot na tawag ay tila isang dagok na lalong nagpapabilis sa kabog ng kanyang dibdib. Ang kastilyong itinayo niya sa isip niya sa nakalipas na 2 araw ay nagsisimula nang magkaroon ng mga unang bitak. Ang biyahe pabalik ay malayo sa selebrasyong inaasahan nila. Walang nagsasalita. Si Javier ay abala sa pag-iisip kung anong nangyayari habang si Isabel naman ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa pagtipa sa sarili niyang telepono. Hindi nakatulog si Javier ng gabing iyon. Kinaumagahan, maaga siyang pumasok sa opisina. Umaasang maayos niya ang lahat. Kailangan niya lang makausap ang mga tamang tao. Ngunit pagsapit pa lang niya sa lobby ng Arnes Properties, isang bagay na hindi inaasahan ang sumalubong sa kanya. Good morning, Sir Javi. Bati ng security guard sa entrance, ngunit kasabay nito'y hinarangan siya. Sir, paumanhin po. Pero may utos po sa amin na hindi na po kayo pwedeng basta-basta pumasok. Napatigil si Javier. Anong sinasabi mo? Vice President ako ng kumpanyang to. Sinong mo nag-utos sa'yo niyan? Pasensya na po talaga, sir. Utos po galing sa itaas, sabi ng guard, halatang naiipit sa sitwasyon. Pero tinawagan na po namin ang opisina ng CEO. Papunta na raw po ang assistant niya para sunduin kayo. Para sa board meeting. Nagtiim ang bagang ni Javier. Ang kahihiyan. Ang mismong guard na bumabati sa kanya araw-araw ay siya pang humaharang sa kanya ngayon. Naghintay siya sa lobby habang ang mga empleyadong pumapasok ay nagbubulungan at pasimpleng sumusulyap sa kanya. Ang dating paghangang nakikita niya sa kanilang mga mata ay napalitan ng kuryosidad at awa. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng maraming tao. Pagdating sa boardroom, ang tensyon ay halos hinihiwa sa hangin. Nandoon ang buong board, mga mukhang hindi maipinta. Walang bumati sa kanya. Umupo siya sa upuang nakalaan para sa kanya, sa tabi ng CEO na si Mr. De Leon. What the hell is happening, Alfredo? Tanong ni Javier sa mahinang boses. Tumingin lang sa kanya si Mr. De Leon na may blankong ekspresyon. Magsisimula na ang meeting, Javier. Malalaman mo rin. Nagsimula ang meeting. Walang paligoy-ligoy. Nagsalita si Mr. De Leon sa isang boses na formal at walang emosyon. As of 10 p.m. last night, panimula niya, Arnes Properties has been fully acquired by a majority shareholder. In simpler terms, gentlemen, we've been bought out. Isang kolektibong bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid, ngunit si Javier ay hindi makapagsalita. Nanlamig ang buo niyang katawan. Acquired? Effective immediately. Pagpapatuloy ng CEO. The new ownership has ordered a complete overhaul of the management. All current board members are suspended.
Ito na, ang pagbagsak, ngunit hindi pa tapos. Ang pinakamasakit ay kasunod pa. At bilang bahagi ng pagbabagong ito, sabi ni Mr. De Leon na ngayon ay direktang nakatingin kay Javier, ang lahat ng kamakailang appointments ay ipinawawalang bisa. Javier, your promotion is revoked. Your employment with RNS Properties is terminated, effective immediately. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ano? Hindi niyo pwedeng gawin yan. Nakatali yan sa kontrata. Sigaw ni Javier na patayo. Doon nagsalita sa unang pagkakataon ang pinuno ng legal department, isang matandang abogadong palaging seryoso. I'm afraid they can, Javier. Ayon sa direktiba ng bagong may-ari, ang Celestina Holdings. Celestina Holdings? Saan niya narinig ang pangalang iyon? Hindi niya matandaan. Ang lahat ng kontratang pinirmahan sa nakalipas na buwan, kasama na ang sayo, ay isa sa ilalim sa isang masusing investigasyon dahil sa hinala ng anomalous and unethical corporate practices. Investigasyon. Ang salitang yon ay tumatak sa isip ni Javier na tila isang nagbabagang bakal, hindi lang siya tinanggal, iniimbestigahan siya. Sinasadya ito. Mayroong mayroong nasa likod ng lahat ng ito. Security, sabi ni Mr. De Leon sa intercom. 2 guard ang pumasok at magalang ngunit marahas na lumapit kay Javier. Sir, kailangan niyo na pong sumama. Wala nang nagawa si Javier. Hinayaan niya ang sarili na ihatid palabas ng boardroom, palabas ng opisina, habang nakatingin sa kanya ang lahat. Ang kanyang mga gamit, isang picture frame nila ni Isabel, ilang dokumento at isang mamahaling pluma ay inilagay sa isang maliit na karton na kahon. Nakatayo siya ngayon sa labas ng gusali, sa parehong lugar kung saan ilang araw lang ang nakalipas ay pakiramdam niya ay isa siyang hari. Yakap-yakap niya ang kahon ng kanyang mga gamit. Tumingala siya sa dambuhalang logo ng RN's Properties, ang kanyang kastilyo. Ngayon, isa na lang itong paalala ng kanyang biglaang pagbagsak. Hindi ito aksidente, hindi ito malas. May gumagawa nito sa kanya. At sa unang pagkakataon, mula nang iwan niya si Carmela sa gitna ng ulan, isang tunay na takot ang gumapang sa kanyang puso. Hindi lang siya nawalan ng trabaho. May isang kaaway na hindi niya kilala ang unti-unting sumisira sa kanyang buhay. Habang si Javier ay nakatayo sa labas ng kanyang dating opisina, yakap ang kahon ng kanyang mga gamit at pilit na iniintindi ang biglaang pagbagsak ng kanyang mundo. Si Isabel Garcia naman ay kalmadong naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin sa banyo ng kababaihan sa 20 palapag ng gusali. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Perpekto. Walang bahid ng stress o pag-aalala. Sa halip may isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngisi sa dulo ng kanyang mga labi. Ang totoo, hindi siya nagulat sa mga nangyari. Alam na niya. Alam na niya ilang linggo pa, bago pa man ma-promote si Javier. Bilang isang taong laging nakikinig sa mga usapan sa hallway at marunong bumasa ng mga galaw sa corporate world, naramdaman na niya ang paparating na bagyo. Narinig niya ang mga bulungan tungkol sa isang malaking investor na paunti-unting bumibili ng shares ng RNS. Naramdaman niya ang pagkataranta ng mga nasa itaas. At sa halip na matakot, nakakita siya ng isang oportunidad. Doon niya sinimulang paikutin si Javier Santos. Alam niyang si Javier ay mayabang, ambisyoso, at higit sa lahat, madaling mabulag sa papuri. Nakita niya kung paano nito tratuhin ang asawa nitong si Carmela, isang babaeng sa kanyang paningin ay mahina at walang kwenta. Si Javier ay isang perpektong kasangkapan, isang Trojan horse, sabi niya sa sarili. Ginamit niya ang charm niya para makuha ang tiwala nito, pinaniwala niya itong mahal niya, at hinayaan niyang isipin ni Javier na ang lahat ay dahil sa sarili nitong galing. Ngayon, habang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang mamahaling bag, alam niyang oras na para sa kabanata.
Hindi niya sinagot ang sunod-sunod na tawag mula kay Javier. Sa halip binuksan niya ang isang bagong mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Nagawa na. Hintayin ang susunod na utos. Isang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Naglakad siya palabas ng banyo, puno ng kumpiyansa at dumiretso sa elevator. Ngunit hindi siya bumaba. Pindot niya ang pindutan papunta sa pinakamataas na palapag, ang dating executive floor. Habang umaakyat ang elevator, naalala niya ang isang maikling pag-uusap. Ilang linggo bago ang lahat ng ito, isang lalaking nakasuit ang tahimik na lumapit sa kanya sa isang coffee shop. Nagpakilala ito bilang isang representative ng isang kumpanyang interesadong maglinis sa R&S Properties. Alam namin kung ano ang mga nalalaman mo, Miss Garcia, sabi ng lalaki. Alam namin ang mga anomalya sa mga proyekto ni Mr. De Leon, ang mga kickback na tinatanggap ng ilang board members, at alam naming alam mo kung paano si Javier Santos nakuha ang kanyang promosyon. Hindi na tinag si Isabel. Ano ang gusto nyo? Tanong din niya. Diretsahan. Kooperasyon, sagot ng lalaki. Ibigay mo sa amin ang lahat ng ebidensya na meron ka. Bilang kapalit, kapag kami na ang may-ari, sisiguraduhin naming hindi ka lang mananatili. Aangat ka pa. At iyon na nga ang nangyari. Ang representative na yon ay walang iba, kundi si Mateo Castillo, ang pinuno ng security at operations ng Celestina Holdings. Isang linggo bago pa man matanggal si Javier, naibigay na ni Isabel ang lahat ng kailangan nila. Mga kopya ng email, mga recording ng usapan, lahat ng kalat na itinatago ng RNS. Pagbukas ng elevator, sumalubong sa kanya ang isang babaeng hindi niya kilala. Miss Garcia, hinihintay na po kayo sa conference room. Pumasok siya sa conference room kung saan ilang minuto lang ang nakalipas ay dinurog ang mundo ni Javier. Ngayon, may mga bagong mukha na nakaupo sa paligid ng mesa. Mga taong halatang may kapangyarihan, mga taong galing sa Celestina Holdings. At sa screen ng video conference sa dulo ng mesa, may isang figura na nakaupo sa isang malaking silya, nakatalikod. Hindi makita ang mukha, tanging ang balangkas lang ng isang babae. Miss Isabel Garcia, sabi ng isang boses mula sa speaker, isang boses na kalmado, malamig, at puno ng awtoridad. Thank you for your cooperation. It's my pleasure to be of service to the new management. Sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng profesionalismo. I believe I have proven my loyalty to the company's best interests. Indeed, sabi ng boses. At dahil diyan, meron kaming inihandang posisyon para sa'yo. Ikaw ang magiging bagong pinuno ng iyong departamento. Pansamantala. Isang alon ng tagumpay ang dumaloy sa katawan ni Isabel. Nagawa niya. Thank you, Madam President. You won't regret this. I know I won't, sabi ng boses. At sa huling pagkakataon ay may sinabi ito bago pinatay ang tawag. By the way, Miss Garcia, a piece of advice. Loyalty is a valuable asset. Make sure you give it to the right people. We are always watching. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Isabel na may ngiti ng isang nagwagi. Ngayon, oras na para harapin ang talunan. Bumalik siya sa bahay ni Javier. Gaya ng inaasahan, nandoon ito, nakaupo sa gitna ng sala, tulala. Ang kahon ng kanyang mga gamit ay nasa sahig. Javi? Tawag niya. Tumingala si Javier, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Belle, tulungan mo ako. May ginawa sila sa akin. Tinanggal nila ako. Kailangan nating... Walang tayo, Javier. Putol ni Isabel, habang kalmadong kinukuha ang kanyang mga bag na inihanda na niya kaninang umaga. Napatigil si Javier. Anong ibig mong sabihin? Humarap si Isabel sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Javier ang tunay na Isabel. Walang ngiti, walang lambing, tanging isang malamig na kalkulasyon. Sa mundong ito, Javi, ang malalakas lang ang nabubuhay. Sabi niya,
Inuulit ang mga salitang sasabihin niya. At ikaw, hindi ka na malakas. Iniwan niya si Javier na nakatulala, hindi makapaniwala. Habang hilahila ni Isabel ang kanyang maleta palabas ng pinto, ang huling bakas ng kanyang pabango ay humalo sa hangin. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng bahay na inakala ni Javier na simula ng kanyang bagong buhay. Ang mga salita ni Isabel ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Javier mula sa kanyang pagkakatulala. Sa isang iglap, ang huling sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan ng naglaho. Iniwan siya. Tulad ng lahat, iniwan din siya. "Belle, wag mo akong iwan!" Sigaw niya. Tumakbo siya palabas para habulin ito. Ngunit ang tanging naabutan na lang niya ay ang papalayong taxi na sinakyan ni Isabel. Wala na. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng sarili niyang pamamahay. Ang kahihiyan at galit ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Pumasok siyang muli sa loob. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga florerang may sariwang bulaklak na pinalit ni Isabel, ang mga unan sa sofa na inayos nito, lahat ay paalala ng kanyang katangahan. At doon nagsimula ang pagguhong hindi na niya kayang pigilan. Ito na ang 3 araw. Ang araw ng paghuhukom. Bandang tanghali, habang pilit niyang tinatawagan ang kanyang mga koneksyon na ngayon ay hindi na sumasagot, isang malakas na katok sa pinto ang kanyang narinig. Hindi ito isang ordinaryong katok. May bigat, may awtoridad. Pagbukas niya ng pinto, 3 lalaking nakaunipormeng pangbangko at isang sheriff ang sumalubong sa kanya. "Mr. Javier Santos?" Tanong ng isa. "Ako nga." "Bakit?" "Kami po ay mula sa bangko," sabi ng lalaki, sabay abot ng isang makapal na dokumento. "Dahil po sa hindi ninyo pagbabayad sa inyong loan na idineklara ng due and demandable, kami po ay narito upang isagawa ang foreclosure ng ari-ariang ito. Kailangan nyo na po itong lisanin sa loob ng 2 oras." Naniga si Javier. "Ano? Hindi pwede. Kaka-approve lang ng loan na to. Hindi pa nga ako nagsisimulang magbayad." "Nasa kamay na po ng bagong may-ari ng inyong utang ang desisyon, Mr. Santos. At ang desisyon nila ay bawiin ang lahat. Kasama na po rito ang bahay at ang 2 kotse sa inyong garahe." Habang nagsasalita ang lalaki, nagsimula ng magdikit ng foreclosed notice ang mga kasama nito sa kanyang gate at pinto. Ang bawat tapik ng pandikit sa pader ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. 2 oras, iyon lang ang ibinigay sa kanya. Nagmamadali, kinuha niya ang ilang mahahalagang damit at isinili-sinilid sa isang bag, kasama ang kahon ng kanyang mga gamit mula sa opisina. Wala na siyang ibang maisip na kunin. Ang lahat ng gamit sa bahay, ang mamahaling sofa, ang malaking TV, ang kama, kung saan sila natulog ni Isabel, lahat ay pag-aari na ng bangko o kung sino mang nasa likod nito. Paglabas niya ng bahay, hila-hila ang kanyang maliit na maleta. Naroon na ang isang tow truck, handa nang kunin ang sports car na ilang araw pa lang niyang nagagamit. Ang simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay hinihila palayo. Isang testamento ng kanyang kabiguan. Walang mapuntahan, nagpunta siya sa pinakamalapit na ATM. Kailangan niya ng pera, ngunit pagpasok niya ng kanyang card, isang mensahe ang lumabas sa screen. "Card is temporarily blocked. Please contact your bank." Sinubukan niya ang isa pa niyang card, ganoon din ang lumabas. Sinubukan niya ang kanyang credit card. Transaction declined. Lahat ng kanyang account ay naka-freeze. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Paano nangyari ito? Sino ang may kapangyarihang gawin ang lahat ng ito nang sabay-sabay? Gabi na, naglalakad si Javier sa mga pamilyar na kalsada ng Bonifacio Global City. Ngunit ngayon, ang mga nagtataasang gusali na dati nagbibigay sa kanya ng inspirasyon ay tila mga dambuhalang halimaw na nakatingin sa kanya nang huhusga. Umupo siya sa isang bench, pagod, gutom, at walang pera.
Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang dating Vice President ay isa na ngayong pulubi sa lansangan. Doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya si Carmela. Naalala niya ang mga panahong wala pa siyang wala. Noong nag-uumpisa pa lang siya, si Carmela ang nasa tabi niya. Si Carmela ang nagluluto para sa kanya, nag-aasikaso sa kanya kapag may sakit siya, at naniniwala sa kanya kahit walang-wala pa siyang maipagmamalaki. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng tinawag niyang pabigat. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mas masakit pa sa pagkawala ng kanyang pera at posisyon. Paano niya nagawa iyon? Paano siya naging ganoong klaseng tao? Ang paghahangad niya sa kapangyarihan at karangyaan ay ang mismong nagdala sa kanya sa kumunoy na ito. Nakatulala lang siya sa kawalan. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Maya-maya, isang lalaking nakauniforme ng courier ang lumapit sa kanya. "Kayo po ba si Mr. Javier Santos?" Magalang na tanong ng lalaki. Tumingin lang si Javier, walang ganang sumagot. "May nagpapabigay po sa inyo nito," sabi ng courier. Inaabot ang isang mamahalin at matigas na sobre. Kulay itim ito, at sa gitna ay may nakaukit na logo ng 2 letrang magkapatong, C at H. Nanginginig ang mga kamay ni Javier habang kinukuha ang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, isang makapal na card ang kanyang nakita. "You are summoned to a meeting at the Celestina Holdings Tower, 101st floor, tomorrow morning at 9 a.m. sharp to discuss the final turnover of your remaining assets. And your presence is not a request, but a requirement." Celestina Holdings, ang pangalang muling bumabalik. Ito na. Bukas niya malalaman kung sino ang demonyong sumira sa kanyang buhay. Ang gabi ay hindi kailanman naging ganoon kahaba at kalamig para kay Javier. Walang matuluyan, walang mapuntahan. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng syudad na unti-unti nang namamatay at ang mga multo ng kanyang nakaraan na isa-isang nagbabalik upang dalawin siya. Nagpalakad-lakad siya sa mga kalye. Walang tiyak na direksyon. Ang bawat magarang restaurant na kanyang madaanan ay nagpapaalala sa kanya ng mga selebrasyon nila ni Isabel. Ang bawat mamahaling sasakyan na dumaraan ay tila isang pangungutya sa nawala niyang sports car. Ang bawat masayang pamilya na kanyang makita ay sumasampal sa kanya ng katotohanang sinira niya ang sarili niyang pamilya. Naupo siya sa loob ng isang maliit at bukas 24 oras na karinderya. Umorder siya ng kape, ang tanging kaya ng natitirang barya, sa kanyang bulsa. Ang dating lalaking umiinom ng pinakamamahaling alak ay ngayon nagtitiyaga sa isang basong kapeng barako. Habang nakatingin sa kawalan, ang kanyang isip ay hindi mapigilang bumalik sa simula. Naalala niya ang araw na una niyang makilala si Carmela sa isang art exhibit. Simple lang ang ayos nito. Walang alahas, walang kolorete. Ngunit mayroon itong isang ngiti na kayang magpaliwanag sa buong silid. Siya, isang batang empleyado na puno ng pangarap at ambisyon, ay agad na nabighani. Niligawan niya ito, at sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo siyang nahuhulog. Hindi dahil sa kung ano ang mayroon ito, kundi dahil sa kung sino ito. Mabait si Carmela, maalaga, at may isang klase ng kapayakan na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Uminom si Javier ng kanyang kape. Ang pait nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Sa isang maliit at simpleng simbahan, nangako siya sa harap ng Diyos. "In sickness and in health, till death do us part." Ang mga salitang binitiwan niya ng buong katapatan noon ay ngayon isa na lamang mapaklang biro. Dahil sa unang pagkakataon na nagkasakit si Carmela, sa unang pagkakataon na naging pabigat ito, siya mismo ang unang sumuko. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabi, 2 taon na ang nakalipas, mataas ang kanyang lagnat dahil sa trangkaso. Hindi siya iniwan ni Carmela.
Buong gabi itong nagbabantay sa kanya, pinupunasan siya ng maligamgam na tubig, pinapainom ng gamot, at kinakantahan siya hanggang sa makatulog. Ang pag-aalagang iyon ang pag-aalagang hindi niya kailanman naibigay pabalik. Sa halip, itinulak niya ito palabas sa gitna ng ulan. Ang pagsisisi ay tila isang asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa huling lakas ng baterya nito, sinubukan niyang hanapin ang pangalan ng kumpanyang nagpatawag sa kanya. Celestina Holdings. Lumabas ang mga resulta. Isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang conglomerate sa buong Asya. May-ari ng mga bangko, real estate, telecommunications, at marami pang iba. Ang RNS Properties ay isa lamang maliit na isda kumpara dito. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang impormasyon tungkol sa may-ari nito. Celestina Holdings is notoriously private. The identity of its president and CEO is one of the most well-guarded secrets in the corporate world. Walang pangalan, walang litrato, tanging mga haka-haka. Isang makapangyarihang nilalang na nagpapatakbo ng isang imperyo mula sa anino. Sino ang taong ito? Sino ang kaaway na may ganito kalaking galit sa kanya para gawin ang lahat ng ito? Ano ang nagawa niyang kasalanan na karapat-dapat sa ganitong klase ng parusa? Pinilit niyang alalahanin ang lahat ng taong nakaaway niya, lahat ng transaksyon na ginawa niya. Ngunit wala. Wala siyang maisip na sino mang may ganitong kapangyarihan. Ang gabi ay lumalim at ang araw ay muling sumikat. Hindi na malaya ni Javier ang oras. Ang natitira na lang sa kanya ay ang imbitasyon at ang takot sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Naglakad siya patungo sa direksyon ng Makati. Bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat, pagod, marumi, at gutom. Ang dating anyo ng isang matagumpay na vice president ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay si Javier Santos, isang lalaking hinubaran ng lahat. Sa wakas, narating niya ang kanyang destinasyon. Tumayo siya sa harap ng isang toreng gawa sa salamin at bakal na tila umabot hanggang sa kalangitan. Sa itaas ng entrance, nakaukit sa pilak na mga letra ang pangalan, Celestina Holdings. Ang gusali ay tila isang dambuhalang manghuhukom na naghihintay sa kanya. Para siya ng isang langgam na nakatingala sa isang higante. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila hindi sapat. Inayos niya ang gusot niyang damit, sinuklay ang buhok gamit ang kanyang mga daliri, at pilit na nag-ipon ng natitirang dignidad sa kanyang pagkatao. Wala nang atrasan. Oras na para harapin ang taong nasa likod ng kanyang pagguho. Pumasok siya sa loob ng tore. Sa ika-101 na palapag ng Celestina Holdings Tower, ang katahimikan ay may ibang kahulugan. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan, kundi ang katahimikan ng kapangyarihan. Isang kapayapaang nagmumula sa kaalamang kontrolado mo ang lahat. Nakatayo si Carmela sa harap ng kanyang walk-in closet. Isang silid na mas malaki pa sa unang apartment na tinirhan nila ni Javier. Hilera ng mga damit mula sa pinakasikat na mga designer, mga sapatos na gawa ng kamay, at mga alahas na kumikinang kahit sa madilim. 5 taon itong nanatiling hindi nagagalaw, tila isang museo ng kanyang dating buhay. Ngunit ngayon, ang mga ito ay hindi na lamang mga bagay. Ang mga ito ay kanyang baluti. Hindi niya pinili ang karaniwang itim o gray na business suit. Sa halip, ang pinili niya ay isang damit na kulay red wine, isang kulay na sumisimbolo sa kapangyarihan, pasyon, at dugo. Simple lang ang hiwa nito, ngunit sa tela at pagkakatahi pa lang ay makikita na ang walang katumbas na halaga. Isinuot niya ito, at tila ito'y isang pangalawang balat. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay malayo na sa babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang kanyang mukha ay may magaang kolorete. Sapat lang upang bigyang diin ang talas ng kanyang mga mata
at ang tigas ng linya ng kanyang panga. Hindi na siya si Mela, siya si Carmela Reyes at handa na siyang bawiin ang kanyang pangalan. Pumasok si Mateo sa silid, may dalang isang tasa ng tsa. Handa na po ang lahat, Madam President. Paparating na po si Mr. Santos. Kinuha ni Carmela ang tasa. Salamat, Mateo. Kumusta ang lagay niya? Ayon po sa huling ulat, nagpalipas siya ng gabi sa lansangan. Mukha po siyang naligaw. Sagot ni Mateo, may bahid ng awa sa kanyang boses. Tumango si Carmela, walang emosyong mababasa sa kanyang mukha. Mabuti. Kailangan niyang maramdaman ang pakiramdam ng isang taong walang-wala. Kailangan niyang maranasan ang kahit katiting na sakit na ipinaranas niya sa akin. Inilapag niya ang tasa. Mateo, sigurado ka ba dito? Tanong niya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may bahagyang lambot. Alam kong labag ito sa kalooban mong makita akong gumagawa ng ganito. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Madam, ang tanging gusto ko po ay kung ano ang makakabuti sa inyo. Kung ang pagharap sa kanya ang kailangan ninyo para tuluyang isara ang kabanatang ito at magsimulang muli, susuportahan ko po kayo. Ang mahalaga ay ang kapayapaan ng inyong puso. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Carmela. Salamat, Mateo. Salamat sa lahat. Lumabas sila ng silid at naglakad patungo sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang ni Carmela sa marmol na sahig ay may bigat at tiwala sa sarili. Bawat empleyadong madaanan nila ay yumuyuko bilang tanda ng paggalang sa kanilang hindi nakikilalang pinuno. Pagdating sa opisina, hindi siya umupo sa kanyang mesa. Sa halip lumapit siya sa dambuhalang bintana. Ang parehong tanawin na kanyang tinitingnan sa nakalipas na mga araw. Ngunit ngayon, meron na itong ibang kahulugan. Hindi na ito isang mapa ng kanyang paghihiganti. Isa na itong simbolo ng kanyang muling pagbangon. Hindi na tungkol kay Javier ang lahat ng ito. Oo, siya ang nagsimula ng apoy. Ngunit ang laban na ito, ang pagbangon na ito, ay para sa sarili niya. Para sa babaeng minsan niyang kinalimutan. Para sa dignidad na pilit na inagaw mula sa kanya. Tumunog ang intercom. Ang boses ng kanyang sekretarya ay kalmado at propesyonal. Madam President, nasa lobby na po ng inyong palapag si Mr. Javier Santos. Huminga ng malalim si Carmela. Ito na, ang huling akto. Ang pagtatanghal na magtatapos sa lahat. Naglakad siya patungo sa kanyang dambuhalang mesa at umupo sa kanyang silyang gawa sa pinakamamahaling katad. Dahan-dahan niya itong inikot patalikod upang ang makikita lang ng sino mang papasok ay ang balangkas ng kanyang upuan at ang syudad sa kanyang likuran. Papasukin mo siya. Utos ni Carmela, ang kanyang boses ay walang kabang maririnig. Narinig niya ang marahang pagbukas ng malaking pinto ng kanyang opisina. Narinig niya ang mga mabibigat na yabag ng isang lalaking pagod at talunan. Narinig niya ang pagsara ng pinto na nagkulong sa kanilang dalawa sa loob ng malawak na silid. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang pag-ubo ni Javier. At doon, sa likod ng kanyang silya, hinintay ni Carmela ang tamang sandali. Ang sandali kung saan ang lalaking dumurog sa kanya ay haharap sa reynang siya mismo ang lumikha. Ang opisina ay mas malawak pa kaysa sa inaakala ni Javier. Ang sahig ay kumikinang na tila salamin. Ang mga kasangkapan ay halatang gawa ng mga pinakamahuhusay na kamay. Ngunit ang pinakanakaagaw ng kanyang pansin ay ang dambuhalang bintana na sumasakop sa buong dingding at ang isang silyang nakatalikod dito. Doon nakaupo ang taong sumira sa kanya. Magandang umaga po, nautal na sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay tila kinakain ng malawak na espasyo ng silid. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang mabigat na paghinga. Lumunok siya. Pinipilit na kontrolin ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ako po si Javier Santos. Pagpapatuloy niya,
na para bang hindi alam ng taong nasa silya kung sino siya. Nandito po ako dahil sa sulat na ipinadala ninyo. Alam ko pong, alam ko pong nagkamali ako. Hindi ko po alam kung ano ang nagawa kong kasalanan sa inyo o sa inyong kumpanya. Pero parang awa niyo na po. Ang kanyang boses ay basag. Ang yabang na dating bumabalot sa kanyang pagkatao ay tuluyan ng natuklap. Ang natira na lang ay isang taong desperado. Pakiusap po pagmamakaawa niya. Kung pera po ang problema, wala na po akong maibibigay. Kinuha niyo na po ang lahat. Pero kung mayroon man pong natitirang awa sa inyong puso, itigil niyo na po ito. Hayaan niyo na po akong magsimulang muli. Kahit sa pinakamababang posisyon, gagawin ko po ang lahat. Ang kanyang mga salita ay nawalan ng saysay sa hangin. Ang katahimikan ay nakabibingi at pagkatapos, dahan-dahan, ang silya ay umikot. Ang pag-ikot niyon ay tila tumagal ng isang kawalang hanggan para kay Javier. Bawat sentimetro ng paggalaw nito ay nagpapatindi sa kaba sa kanyang dibdib. Inaasahan niyang makita ang mukha ng isang matandang negosyante o isang dayuhang walang awa. Ngunit ang mukhang sumalubong sa kanya ay isang mukhang mas pamilyar pa sa sarili niyang refleksyon. Si Carmela. Hindi ang Carmela na kilala niya. Hindi ang babaeng payat, namumutla at laging nakayuko. Ang babaeng nakaupo sa kanyang harapan ay tila isang reyna. Malusog, maganda. At ang mga mata nito, ang mga matang dati puno ng pagmamahal ay ngayon puno ng isang malamig na kapangyarihan na hindi pa niya kailanman nakita. Napaatras si Javier, ang kanyang utak ay tila tumigil sa pag-function. Hindi, imposible. Si Carmela? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Anong ginagawa mo dito? Delikado dito. Paano ka nakapasok? Isang bahagyang ngiti, walang bahid ng saya, ang gumuhit sa mga labi ni Carmela. Bakit, Javier? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Isang boses na hindi pa niya narinig mula dito kailanman. Hindi mo ba nagustuhan ang pagtanggap ko sa'yo? Sa aking opisina? Aking opisina. Ang dalawang salitang yon ay tumama kay Javier na tila isang kidlat. Ang Celestina Holdings. CH, Carmela. Hindi maari. Anong ibig mong sabihin? 5 taon, Javier? Sabi ni Carmela. Dahan-dahang tumayo mula sa kanyang silya at lumakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. 5 taon akong namuhay bilang isang ordinaryong tao. 5 taon kong tinalikuran ang lahat ng ito. Itinuro niya ang buong paligid para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong yaman, isang pag-ibig na totoo. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Javier at akala ko natagpuan ko na yun sa'yo. Ang habilin ng aking ama ay simple lang, pagpapatuloy niya. Mahanap ang isang lalaking magmamahal sa akin, hindi sa pangalan ko, hindi sa pera ko, kundi sa kung sino ako. Ikaw ang pinili ko, Javier. Itinaya ko sa iyo ang lahat. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Javier. Ang biglaang pagyaman, ang biglaang pagbagsak. Ang lahat ay konektado. Ang lahat ay gawa niya. At sa huling sandali ng pagsubok, sabi ni Carmela, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng lamig. Doon mo ipinakita kung sino ka talaga. Isang lalaking walang utang na loob. Isang lalaking kayang itapon ang asawa niyang may sakit sa gitna ng ulan dahil isa na lang siyang pabigat. Carmela, patawarin mo ako. Humahagulgol na si Javier. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Lumuhod siya sa sahig, sa harap mismo ni Carmela. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Mahal ko. Nagkamali ako. Tiningnan lang siya ni Carmela mula sa itaas. Wala ng awa. Wala ng pagmamahal.
Huli na ang lahat, Javier, sabi niya. Ang pagmamakaawa mo ngayon ay hindi dahil sa pagsisisi. Ito ay dahil sa takot. Dahil nawala sa iyo ang lahat. Pero ang totoo, wala ka namang pag-aari kahit kailan. Ang bahay, ang posisyon, ang buhay na ipinagmayabang mo. Lahat yun, ako ang nagbigay at ako rin ang bumawi. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang senyas. Bumukas ang pinto at pumasok ang 2 security guard. Ang pinakamalaking parusa para sa'yo ay hindi ang pagkawala ng pera mo, Javier. Sabi ni Carmela, habang marahang kinukuha ng mga guard ang mga braso ni Javier para itayo. Ang parusa mo ay ang kaalamang habang buhay mong dadalhin, ang kaalamang ang babaeng tinawag mong walang kwenta at itinapon na parang basura, ay ang babaeng nagmamay-ari ng mundo na pinangarap mong makuha. At hinding-hindi mo na ito mababawi. Kinaladkad ng mga guard si Javier palabas ng opisina. Ang kanyang mga pagmamakaawa at pagsigaw ng pangalan ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa hallway bago tuluyang humina at naglaho. Naiwan si Carmela na mag-isang nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Tahimik. Lumapit siya sa bintana. Tinitingnan ang papalayong anyo ni Javier na inilalabas ng gusali. At doon, sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi para kay Javier, kundi para kay Mela. Ang babaeng minahal si Javier ng buong puso. Ang babaeng namatay noong gabing itinaboy siya sa gitna ng ulan. Isinara niya ang kanyang mga mata at pagmulat niya, wala na ang luha. Tapos na. Malayang-malaya na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at halos walang buhay na opisina ng President at CEO ng Celestina Holdings ay nagkaroon na ng kulay. May mga halaman na ngayon sa bawat sulok. Sa isang estante, may mga litrato, hindi ng mga taong kilala sa lipunan, kundi mga litrato ng mga bata sa isang ampunan na personal na tinutulungan ni Carmela. Si Carmela, na nakaupo sa kanyang mesa, ay hindi na laging nakasuot ng madilim na kulay. Ngayon, suot niya ay isang simpleng puting bestida na nagbibigay liwanag sa kanyang buong anyo. Katatapos lang ng kanyang huling board meeting para sa araw na yon. Hindi na siya ang baguhang pinuno na kinatatakutan. Siya na ngayon ay isang leader na iginagalang hindi lang dahil sa kanyang talino, kundi dahil sa kanyang puso. Pumasok si Mateo sa opisina. May dalang isang manipis na folder. Madam President, bati nito, dumating na po ang huling ulat na hinihiling ninyo. Inabot niya ito kay Carmela. Binuksan ito ni Carmela. Sa loob ay may isang litrato at isang maikling ulat. Ang litrato ay kuha mula sa malayo. Isang lalaki, mas payat na ngayon at may balbas, na nagbubuhat ng mga sako ng bigas sa isang maliit na tindahan sa isang probinsya sa Visayas. Si Javier. Ayon sa ulat, pagkatapos ng nangyari, nilamon ng kahihiyan si Javier. Umuwi siya sa kanilang probinsya, namumuhay ng simple at nagtatrabaho bilang isang kargador. Sinubukan daw nitong mag-apply sa mga kumpanya doon, ngunit dahil sa anomalous records na iniwan niya sa RNS Properties, walang sino mang tumanggap sa kanya. Tinitigan ni Carmela ang litrato. Ilang sandali siyang natahimik. Hinanap niya sa kanyang puso ang anumang bakas ng galit o kasiyahan sa sinapit ni Javier. Ngunit wala. Wala siyang maramdaman, kundi isang blangkong kapayapaan. Hindi na siya bahagi ng buhay ni Carmela. Isa na lamang siyang alaala, isang masakit na aral. Salamat, Mateo, sabi ni Carmela. Isinasara ang folder. Ito na ang huli. Huwag na nating alamin pa ang anumang tungkol sa kanya. Masusunod po, sagot ni Mateo. At may idinagdag, nakahanda na po pala ang sasakyan. Naghihintay na po sa inyo ang mga bata. Isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Carmela. Sige, salamat. Susunod na ako. Pagkaalis ni Mateo, kinuha ni Carmela ang kanyang bag at lumabas ng opisina. Pero hindi siya sa pribadong elevator ng CEO sumakay. Dumiretso siya sa pampublikong elevator.
kung saan kasabay niya ang mga ordinaryong empleyado. Nginitian niya ang mga ito at ngumiti rin sila pabalik. Pagbaba niya, dumiretso siya hindi sa isang mamahaling kotse, kundi sa isang simpleng van. Pagbukas ng pinto, isang masayang sigawan ng mga bata ang sumalubong sa kanya. Tita Mela. Nandyan na si Tita Mela. Ito ang kanyang bagong simula. Itinatag niya ang Celestina's Haven, isang foundation na ipinangalan sa kanyang ina na tumutulong sa mga kababaihan at mga batang biktima ng pang-aabuso. Dito niya ibinubuhos ang kanyang oras at yaman. Ang bawat tawa at yakap ng mga batang ito ay ang lunas na unti-unting humihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Dinala nila ang mga bata sa isang beach resort na pag-aari ng Celestina. Habang nagtatakbuhan at naglalaro ang mga bata sa dalampasigan, naupo si Carmela sa buhanginan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Lumapit sa kanya si Mateo. Masaya po ako na makita kayong masaya, ma'am. Tumingin si Carmela sa kanya. Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko to magagawa. Kayo po ang gumawa ng lahat ng ito, ma'am. Pinili niyo pong gamitin ang sakit para maging lakas. At ang lakas na yon ay ginagamit niyo ngayon para tulungan ng iba. Tumingin muli si Carmela sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay tila yumayakap sa buong karagatan. Ito ang kapayapaan. Ito ang tunay na tagumpay. Ang tunay na lakas ay hindi pala sa paghihiganti. Hindi sa pagpapabagsak sa taong nanakit sa'yo. Ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. At sa pagbangon mula sa abo, hindi para patunayan sa mundo na kaya mo, kundi para patunayan sa sarili mo na karapat-dapat kang maging masaya muli. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng dagat. Malaya na siya. Hindi lang mula kay Javier, kundi mula sa galit na minsan ay halos kumain sa kanyang pagkatao. Ang kwento ni Carmela ay hindi nagtatapos sa pag-ibig na nawala. Nagtatapos ito sa pag-ibig na kanyang natagpuan, ang pag-ibig para sa kanyang sarili. At sa bagong simula na ito, ang bawat paglubog ng araw ay hindi na isang paalala ng kadiliman, kundi isang pangako ng isang mas magandang umaga. Ang kwento ni Carmela ay isang matibay na patunay na ang katarungan ay palaging maghahanap ng daan upang magtagumpay. Matapos ang lahat ng sakit at pagtataksil, hindi lamang niya nakuha ang kapangyarihan, kundi ginamit ito upang magdala ng positibong pagbabago sa komunidad. Ang masasamang tao ay laging kailangang managot, habang ang mabubuti ay makakamtan ang nararapat na gantimpala. Naniniwala ba kayo na ang katarungan ay palaging nagwawagi? Kahit pa dumaan tayo sa maraming pagsubok? Ano ang palagay ninyo sa paraan kung paano ginamit ni Carmela ang kanyang kapangyarihan? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa ibaba ng video. Tuwang-tuwa akong marinig ang inyong mga saloobin at maraming salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito. Naway maging maganda ang inyong araw at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.